on, Televutong. Come on, Televutong. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ay, kumusta ka na, tita? Kung ganon, sino tatawagin ko? Ikaw, Ermengarde. Comment. Oo? Commentavus. Ay, nako. Comment alivu. Ikaw, Sarah. Basahin mo para sa kanya. Opo, teacher. Handa ka na ba? Commentalevutan. Commentalevutan. Magaling. Mabutit na basa mo ng tama, Ermengarde. Kung ganon, ipagpapatuloy natin ito bukas. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Monsieur Defarge. Tara na, halika na. Pahinga muna tayo. Commentez-le-vous, Ermengarde. Hindi magandang pagtawanan ng pagkakamali ng tao. Ganun ba? Alam naman naming lahat dito na ang mama mo ay isinilang at lumaki sa France. Tama, at alam namin magaling ka mag-princess. At ang pagkakaiba nga lang, may isang tao dyan na hindi marunong magsalita ng Pranses at walang pumapasok sa kanyang utak. Isang walang kwentang estudyante. Mahina ka na sa klase at baka ganito lang kalaki ang utak mo. Huwag niyo na nga siyang pagtawanan. Hindi magandang asal ang pagtawanan ninyo ang isang tao. Tignan nyo nga naman, nagsalita na ang bida. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan kami ng ganyan. Meron pala ditong pakialamera. Kung ako ikaw, tatahimik na lang ako. Aba, bakit? Tumatawa lang kami, kaya huwag mo kami tinitignan ng ganyan. Wala ka man nasasabihin? Kung ganon, wala ka naman palang sasabihin. Tayo na nga. Halika na. Okay ka lang ba, Ermengarde? Salamat sa'yo. Napakaputi mo. Wala yun. Halika, kwentuhan tayo. Maraming salamat nga pala sa pagtulong mo. Ha? Salamat? Saan? Kasi tinulungan mo ako kanina nung tinawag ako ng teacher natin. Kasi mahina ako sa klase. Ayos lang yun sa akin. Huwag mo intindihin yun. Alam mo ba, sana kasing galing kita magsalita ng Pranses. Naiinggit ako. Naku, hindi naman sa ganun. Doon ipinanganak at lumaki ang aking mama sa Pransya. Kaya niya ako tinuruang magsalita ng Pranses. Kaya naman pala, pero nakakaingit ka. Bukod sa mahina na ako sa klase, hindi ako marunong ng Pranses, kaya pinagtatawanan ako sa klase. HD encode by Carlolo 16. Gusto mo bang sumama sa kwarto ko? Isa ba yung imbitasyon? Gusto ko kasi ipakilala sa'yo si Emily. Ano ka mo? Sino si Emily? Siya ang isa kong kaibigan. Talaga?
problema ba? Ang sabi ni Miss Minchin, hindi kami pwedeng umakyat sa ikatlong palapag. Napapagalitan ako. Akong bahala sa'yo. At isa pa, ikaw ang bisita ko. Ano? Ikaw ang bahala sa akin, Sarah? Oo. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa akin. Tayo na, Miss! Nasa labas ako, naglalakad sa kwarto si Emily. Sumisilip pa siya sa bintana. Pagbalik ko naman, bigla siyang tumitigil. Magaling magpanggap si Emily at akala mo maghapong hindi siya kumikilos. Shhh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Emily na nandito tayong dalawa. Ang dapat nating gawin ay bigla tayong pumasok. Sige. Isa? Dalawa? Tatlo! Ay, naku, hindi tayo nagtagumpay. Siguro nakaupo ka na dyan bago mo kami nahalata. Hindi ba tamang sinabi ko? Isa palang manika si Emily. Oo, tama ka. Si Emily ay isang manika at hindi lang basta manika. Mabilis siyang kumilos na parang kidlat. Talaga bang kumikilos siya? Oo naman. At kaya rin niya magsalita at kinakausap niya ang parot kapag wala ako. Sarah! Sarah! Aba, oo nga, tama ka. Kita mo na? Sarah, pwede ko pa siyang hawakan? Oo naman! Kaibigan mo na rin siya simula ngayon. Ang galing! Gumagalaw ang mga mata niya. Sigurado ako magugustuhan ka ni Emily. Magaan ang pakiramdam ni Emily sa'yo. Napakaganda mo, Emily. Ang sarap mong yakapin. Halika, para mas komportable ka, pumasok tayo sa aking silid. Napakaganda naman at ang laki. Aba! Napakalambot naman ang kama mo. Hindi katulad ng kama ko, matigas. Siya nga pala, pwede pa kitang tawagin Sarah? Oo naman. Alam mo kasi, napaka-unique ng pangalan mo. At bakit naman? Alam mo kasi, hindi ko alam kung bakit itong ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Napakahaba kasi. Maganda naman ang pangalang Ermengarde. Sila ba ang mga magulang mo? Oo. Alam mo kasi, kinakausap ko si Emily tungkol sa aking papa. Kung ano ang kanyang ginagawa at kung saang lugar siya ngayon. At sinasabi ko sa kanya na namimiss kong aking papa. At nangako ako na hindi ako malulungkot. Siguro mahal na mahal mo ang papa mo. Tama ba ako? Oo. Pinakamamahal kong papa ko. Alam mo, Sarah, kahit minsan hindi ako binila ng papa ko ng manika, hindi tulad mo. Ganun ba? Isang profesor ang papa ko sa isang universidad. Nakapagsasalita siya ng 7 o 8 klase ng lingwahe at parati siya nagpapasa ng libro. Kaya siguro ganun na lang siya ka-istrikto at ang gusto niya, maging kasing galing ko siya. Kung maaari po sana, Miss Minchin, gusto ko po sanang matuto ng iba't ibang klaseng wika ang aking anak. Lalo na po sana ang wikang Pranses. Kapag nasa bahay kami, parati niyang sinasabing, Napakahina talaga ng utak mo. Nagmana ka sa iyong tita Eliza. ganun ba? Eh, sino naman si Tita Eliza mo? Siya ang kapatid ng papa ko. Hindi lang yan, pareho kaming dalawa na mahina ang ulo. Naku, munti ko na makalimutan. Kaarawan niya pala ngayon. Anong problema? Ngayon kasi ang kaarawan ni Tita Eliza at nangako ako sa kanya na pupuntahan ko siya. Paano na? Huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa Tita Eliza mo. Imposible.
Alam mo naman ang ugali ni Miss Minchin. Kahit magpaalam tayo sa kanya, hindi pa rin tayo papayagan. Naku po. Alam ko na. Magpapaalam ako kay Miss Amelia. Ang problema lang kasi ay nasa labas si Miss Minchin. At sigurado kung gabi na siya babalik. Pero pakiusap, kahit sa'yo na lang po muna ako magpaalam. Sige na po, pakiusap. Ay. Sige na nga, payag na ako. Bumalik kayo dito bago magdilim kasi sa oras na yon babalik si Miss Minchin. Po? Kapag hindi pa kayo makabalik bago magdilim, siguradong pagagalitan ako ni Miss Minchin. Maraming salamat po, Miss Amelia. Sige po, aalis na po kami. Magandang balita, pinayagan tayo. Talaga, Sarah? Oo naman. Handa na ba kayo, mga Oo, binibini? Peter, handa na kami. Kung ganon, aalis na tayo! Yeah! Tayo na! Bakit gano'n? Nasusunod ang kahit na ano gusto niyang gawin, samantalang tayo, hindi. Oo nga. Hindi yata ito patas para sa atin. Huwag kayong mag-alala dahil pagdating ni Miss Minchin, siguradong lagot silang pareho. Packboy Anime. Isa tong panaginip, nakasakay ako sa isang karwahe. Ang saya ko. Maraming salamat sa iyo, Sarah. Walang anuman yun. Siya nga pala, anong itsura ng yung tita Eliza? Napakabait sa akin ng tita ko. At isa pa, mahal na mahal ko siya at parang tunay na inanturin ko sa kanya. Ganun ba? Pero ang sabi naman ng papa ko, may pagkakaiba raw silang dalawa. Alam mo kung ano? Ano? Mahilig siya magtanim ng halamang gamot. Nako, nakalimutan ko. Ang alin? Kasi, ano ba yon? Nangako ko sa tita ko na magdadala ako ng bulaklak sa kaarawan niya. Paano na to? Peter, Ano po yun, Miss Sarah? pumunta tayo dun sa bilihan ng mga bulaklak. Kayo po ang masusunod, Miss Sarah. Yeah! Nandito na po tayo. Ito po ang kilalang pamilihang bayan dito sa London, ang Covent Garden. Pero Peter, saan makikita ang bilihan ng bulaklak? Marami po rito. Bili na po Kumpleto kayo. po lahat dito. Mura Mga lang po, bilihan suki. ng bulaklak at iba pa. Kumusta po, tita? Aba, Peter, may nakapagsabi sa akin na masipag ka raw magtrabaho. Siya nga po pala ang aking amo. Kumusta po kayo? Aba, isa palang napakagandang binibini na parang prinsesa. Kumusta ka? Ay! Tita naman. Nandito po kami bilang mga mamimili. Nagmamadali po kasi kami. Ang mga magagandang binibini ba ang bibili? Opo. Naghahanap po kasi sila ng mga bulaklak na ipangre-regalo sa may kaarawan eh. Ganun ba? Ako na mamimili. Mukhang tama na siguro ang mga ito. Mura lang naman. Ha? Ganyan lang po ba karami? Sana naman po pakidagdagan nyo pa. Ha? Ikaw talagang bata ka. Oh, eto. Kunin mo na. Sana magustuhan nila. Ayos. Salamat po, tita. Siya nga po pala. Akin na lang din po ito, Pero... Ay. Ay, nako. Sige na nga.
Mag-ingat po kayo sa pagbaba nyo, ha? Oo. Ikaw naman. Sasaluhin kita. Wow, napakagandang bahay. Ikaw pala, Ermengarde. Akala ko nakalimutan mong kaarawan ko. Hindi po. Siya nga po pala. Siya ang kaibigan ko. Ako po si Sarah. Kumusta po kayo? Aba, mabuti naman, Iha. Masaya ako at nakilala kita. Kung ganun, halina kayo. Halika dun tayo sa loob. Aba? Sinong batang yon? Siya po si Peter. Peter! Ay, naku. Pasensya ka na. Peter! Huh? Ako po bang tinatawag nyo? Oo, Peter. Ikaw nga ang tinatawag ko. Halika, pumasok ka. Naputikan po yung sapatos ko eh. Ayos lang yan. Maraming salamat po. Pantanggal yan ng putik ng sapatos. Dito po ba? Pagkatapos mo dyan, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Ganun po ba? Nakakahiya po tuloy sa inyo. Ang tawag ko sa tsaa na yan ay rose tea. Galing sa mga rosas na tinanim ko. Subukan mo. Wow! Ang sarap ng amoy. Salamat at nagustuhan mo. Tikman mo naman tong inihanda ko. Marami pong salamat. Packboy Anime. Heto, subukan mo. Ermengarde, ngayon na. Oo nga pala, muntik ko na makalimutan. Tita, ito na po ang regalo ko. Ay, rosas. Maraming salamat, Ermengarde. Ngayon na, Ermengarde. Comment, ha? Comment, talavutan. Marunong ka na rin pala magsalita ng Pranses ngayon. Dahil po yun sa kagandahang loob ni Sarah. Maraming salamat sa'yo, Sarah. Masaya ako at nagkaroon ng mabuting kaibigan si Ermengarde. At kung may oras ka, pwede mo rin naman akong bisitahin kung ayos lang sa'yo. Aba, opo. Wala pong anuman yun. Oo nga pala. Ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang mga medisina. Hapon na at hindi pa sila dumarating. Kahit na masakit ang ulo ko, gagamutin ko lang yan ng mga gamot na ginawa ko. Maaari po ba kayong gumawa ng gamot para sa ina ni Peter? Anong sakit ng mama mo? May sakit po siya sa puso. Ganun ba? Mabisa ang Christmas rose para sa kanya. Gagawa din ako ngayon din. Kita, mabait siya. Di lang mabait, aasikasuhin ka pa. Diba, Peter? Opo, tama po kayo dyan, Miss Sarah. Anong sinabi mo, Amelia? Maraming salamat po niyo, Tita Eliza. Bumalik ulit kayo dito at ipaghahanda ko naman kayo ng Callaway cake sa susunod. Mag-ingat kayo, ha? Maraming salamat po uli sa gamot. Maraming salamat po sa inyo. Peter, pakibilisan lang. Huwag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala. Meron po akong mabilis na daan. Kumapit kang mabuti. Kasi ang tawag sa atin ngayon, mga Cinderellas. Alam mo bang pauwi na siya pagkatapos ng sayawan galing sa kastilyo? Maliban lang kung siya ay nakabalik bago mag-alas 12 ng hating gabi. Pagkatapos, ang magic ay mawawala at ang karwahe ay babalik sa anyong kalabasa. At alam din natin na darating ang karwahe sa eksaktong oras. Ermengarde, halika, sumama ka sa akin. Hindi mo ba naisip na bago ka lumabas dito, kailangan mo muna ng permiso ko?
Pero ate, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Tumigil ka, Amelia! Hindi ko palalampasin ang nangyari at bibigyan ko siya ng kaparusahan. Miss Minchin, wala pong ginawang kasalanan si Ermengarde. Ako po ang dapat na parusahan at hindi siya. Huwag gagawin, ate. Tandaan mo, ate. Kapag nalaman ng papa ni Sarang tungkol dito. Sarah Crew, alam kong pinagtanggol mo lang si Ermengarde sa kanyang kasalanan. Pero kapag naulit ito, hindi na kita patatawarin. Opo. Maraming salamat sa iyo, Sarah. Nadamay ka tuloy ng dahil sa akin. Huwag mo nang alalahanin yun, Ermengarde. Alam mo, Sarah, gusto sana kita maging matalik na kaibigan, pwede ba? Hindi mo ba alam na kaibigan na kita kanina pa? Ang saya-saya ko. Nung gabing yun, hindi ako nag-aksaya ng oras at sinulatan ko ang aking papa sa India tungkol kay Ermengarde. At sinulat ko kay Papa na si Ermengarde ay isang napakabait na kaibigan. At kung nandito lang si Papa, sigurado akong matutuwa siya kasi may natagpuan akong isang bagong kaibigan. 泣かないでロッティ、お願いだから。そうだ、いいことがある。セイラがママになってあげるわ。ほら、もう悲しくないでしょ。次回、小公女セイラ、泣き虫ロッティをお楽しみに。くじけた